Sa botong 7-2, nagdesisyon ang Korte Suprema na bigyan lang ng iisang boto ang Senado at ang Kongreso bilang miyembro ng JBC o ng Judicial and Bar Council. Ang JBC ang sumasala sa mga nominado sa pagka-Chief Justice. Kung dati-rati hiwalay na bumoboto sina Congressman Niel Tupas Jr. at Senator Chis Escudero sa JBC, ngayon pipili na lang daw kung sino sa kanila ang kakatawan sa boto ng Kongreso. May report si Claire Delfin. Imbis na tig-isang boto ang Senado at mababang kapulungan, iisa na lamang ang magiging boto ng Kongreso sa Judicial and Bar Council o JBC na nataas ang magsala ng mga nominado sa pagka-ombudsman, deputy ombudsman at matataas na posisyon sa korte. Ang Kongreso na raw ang bahala kung sino ang pinal na kakatawan sa kanila. Ang naturang desisyon ay kasunod na inihain na petisyon ni dating Solicitor General Frank Chavez. Ayon kay Chavez, unconstitutional ang pagkakaroon ng magkahiwalay na boto ng Senado at ng Kamara. Ayon sa Korte Suprema, malinaw daw na nakasaad sa Article 8, Section 8 ng Saligang Batas na isa lang dapat ang kinatawan ng Kongreso sa JBC. The court held that the use of the singular letter, open parenthesis A, close parenthesis, preceding representative of Congress in Section 8, Paragraph 1, Article 8 of the 1987 Constitution is unequivocal and leaves no room for any other construction. There can be a motion for reconsideration, but the pendency of a motion for reconsideration will not stop the decision from immediately becoming effective. Nauna nang sinabi ni Senator Francis Escudero na iaapila pa rin daw ng Kongreso ang desisyon ng SC. Malamang magfa-file ng motion for reconsideration ng Office of the Solicitor General sa ngalan namin. Ang boto daw ay 7-2 dahil yung iba ay nag-inhibit kapag divided court at montik na nga silang hindi makarating ng quorum. Siguro naman may pag-asa talagang ma-reverse pa yung desisyon kung sakasakali. Samantala, itinalaga ni Pangulong Noynoy Aquino si Undersecretary Michael Frederick Musni na umupo sa JBC kapalit ni Justice Secretary Leila De Lima. Hindi kasi magagampanan ni De Lima ang kanyang trabaho bilang ex-officio member ng JBC dahil isa siya sa mga nominado sa pagka-Chief Justice. Pero may isang malaking balakid kay De Lima, ang disbarment case laban sa kanya na nag-ugat sa mga pahayag niya sa telebisyon laban kay dating Chief Justice Renato Corona. Hindi pa man nagsisimula ang public interviews sa mga nominado, nagsagawa na ng sariling forum ang Integrated Bar of the Philippines o IBP na balak din daw maglabas ng sarili nitong shortlist. Bahala na raw si Pangulong Aquino at ang JBC kung ikukonsidera nila ito sa kanilang magiging desisyon. Kanina, dumalo ang 9 sa 22 nominado sa pangalawang forum ng IBP upang maghayag ng kanilang programa at reform agenda sakaling sila ay mapili. Kailangan malaman din ng legal profession at ng publiko kung ano yung mga programa ng ating mga nominee for the Chief Justice at para alam natin kung sino ang dapat masuportahan din. Karamihan daw sa mga dumalo, pagpapabilis sa justice system, transparency sa hudikatura at pagiging independent ang pangako. Sa tingin ng karamihan sa amin, sa board ng IBP, magkakaiba rin kami ng posisyon, pero yung preference nila, tingin nila, everything equal, an insider should be given preference. Magsisimula na sa Martes ang serye ng mga interview sa mga nominado para sa pagka-Chief Justice na tatagal ng 4 na araw. Claire Delfin, GMA News.